Mga kabiyaya, mga kakwela, another reaction video na naman nga po tayo. At eto, muling nagbabalik Jay Guevara TV upang bigyan po kayo ng isang reaction at sa mga viral issue, sa mga top trending issue, sa mga showbiz viral issue na nagaganap po ngayon dito sa mundo ng noontime show. Na kung saan ay si Wally Bayola at si Manalo ay nagkatampuhan nga ba? So, bali may isa pong interview po sa kanila at ating panonorin. At si Paulo Contis, eto na naman si Paulo Contis, so walang kadala-dala. Kaya nahulaan ka na aalis na sa fake bulagay. Ngayon, puro ka na naman patama. Na may patama po daw kay Jose Manalo at Wally Bayola. Naku po, Paulo Contis, ano ba yan? Tama-tama ka na nga. Tapos ito, panoorin din po natin yung kay Vice Ganda na muli po daw binanatan na naman ng MTRCB. So papanoorin po natin lahat yan, no? Siyempre bago natin to simulan ay huwag nyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi updated sa ating mga video araw-araw at pakisama na rin po yung mga kasamahan ko na nandiyan sa description ng kanilang mga link. So ito at ating panoorin. Handa na ba kayo? Pag handa na kayo, di handa na kayo. So, panoorin na po natin. So, ito na po yung video na kung saan ay pinatamaan na naman daw ni Vice Ganda ang MTRCB. So, panoorin po natin, no? Kung totoo nga ba na may patama na naman siya sa MTRCB. So, ito, panoorin natin. Mukhang may patama na naman nga. Tila may trauma na sa icing ng cake si Uncoverable star Vice Ganda dahil sa naging issue sa kanila ng partner na si Ayon Perez. Kaugnay ng pagkain nila nito gamit ang kanilang mga daliri sa Isip Bata segment ng It's Showtime. Naku po. Sa latest episode ng noontime show na It's Showtime, August 19, ipinagdiwang ng mga host ang kaarawan ng singer-songwriter na si Ogie Alcacid, dahilan para magkaroon ng cake sa studio. Samantala, nangihipan na ni Ogie ang cake, tila lumayo naman dito si Vice Ganda dahil nga sa mga nangyari. Ngunit nandoon ang kanyang bagong kaibigan na si Michael B para siya ay suportahan. Ayon kay Vice Ganda, ay icing, Ayon, labas muna tayo, Ayon, ayoko na dyan. Pagkatapos ito sabihin ni Vice Ganda ay maririnig na kinocomfort ni Michael B si Vice Ganda, habang ito ay lumalayo sa cake. Ayon kay Bitoy, relax, 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 kalma. Natawa naman ang mga madlang people maging ang mga It's Showtime host sa nakakatuwang eksena na ito ni Vice Ganda at Michael B. Gayunpaman, kahit biro lamang ito ng komedyante ay maraming nakapansin sa tono ng boses ni Michael B. Hindi naman kasi biro yun. Hindi matatawag na biro yun. Ano po yung pangiinsulto? O, pangiinsulto po ang tawag doon, hindi po biro. No, alam naman nila yung issue, diba? So, sabi niya nga sa video, tara Ayon, labas na tayo, may icing. Ito kasi wala namang problema eh. Alam nyo, pinagpipilitan nyo eh. Na naman, high blood na naman ako sa inyo eh. No, wala namang problema sa pagkain ng icing. Ang problema kasi, yung kakainin mo yung icing sa harap ng mga... wala rin problema na kumain ka ng cake or icing ng cake sa harap ng bata. Kung normal lang na pagkain or style ng pagkain ang gawin mo. Eh kaso, ang ginawa nyo kasi, may halong kalaswaan, may patirik-tirik na mata. Biruin mo ba naman? Sino ba naman hindi mandidiri? Idinot-dot ni Ayon Perez yung daliri niya. Tapos ipinasa niya yung daliri, yung kanyang daliri na may icing sa daliri ni Vice Ganda. Tignan nyo kung hindi ka babuyan yun. Sipin nyo nga yun. Gusto nyo magaya ng bata na halimbawa yung bata naglalaro. Kung ano-ano yung pinaghahawakan. No? Sabay may cake na makita yung icing. Ginanon. Tapos ipinasa sa kabilang bata, sa kabilang daliri ng bata. Eh, tingnan nyo yung dumi nun, di ba? Yun yung pinupunto rito. Hindi yung pagkain ng icing. Wala kang problema kung kakainin mo yung icing or cake
or kahit anong pagkain yan, basta wag mong lagyan ng kalaswaan, lalo't nasa noontime show kayo at naka-live kayo. Ayun yun. Ito talaga, imbis na lumagso, tigas talaga ng mukha no? Tigas ng mukha ni Vice, imbis na lang magsorry na lang kung ano-ano pang gagawang patama sa MTRCB. Tapos ngayon kapag pinitisyon, pag sa oras na pinitisyon kayo, ipapabash nyo ang MTRCB dahil bias, dahil may kinikilingan. Ano ba naman yan? Minsan, naturingan ng mga celebrity kayo pero ayo yung mga wala sa wisyo yung pag-iisip nyo. Uy, labas dito po si Michael B. Alam ko naman na nag-guest lang dyan si Michael B. At dahil nasa GMA din po yan. No? Kaya labas po dyan sa issue si Michael B. Wala tayong ano dyan. Wala tayong dapat isilip dyan kay Michael B. So tuloy natin. Habang pinapakalma nito si Vice Ganda, nila ay parang sincero si Bitoy sa pagsabi ng kalma kay Vice Ganda. Dahil nga sa gestures na ito ni Michael B ay maraming Vice Iron fans ang humihiling na magkaroon ng pelikula ang dalawang comedian icons. Dahil umano ay paniguradong magiging blockbuster ang proyekto na pagsasamahan ng dalawa kung sakaling ito ay mangyari. Sa kabilang banda ay nagpahiwatig si Vice Ganda ng isang pagrespeto kay Michael B sa pamamagitan ng pag-post si Vice Ganda ng larawan nila ng batikang komedyante na magkasama. May caption din ito na icon. Samantala, dahil sa nakitang suportahan ni Vice Ganda at Michael B sa isa't isa, ay maraming nagbe-mention ngayon sa social media influencer na si Rendon Labrador. Matatandaan kasi na numero 1 basher ng dalawang comedian icon si Rendon Labrador. Kaya naman para sa madlang people ay isang malaking sampal kay Rendon na makita kung gaano nire-respeto at pinag-uusapan ng pagsasama ni Vice Ganda at Michael B. Nila ay napakalayo talaga ng pagitan ng mga binabatikos ni Rendon Labrador kung ikukumpara sa kanya. Gayunpaman ay wala pang tugon si Rendon Labrador sa pag-call out sa kanya ng madlang people. Alam nyo, Rendon Labrador, ikukumpara mo kay Vice Ganda at Michael B. Kay Vice Ganda, wala akong pakialam dyan. Pero kay Michael B, pag kinumpara mo si Rendon Labrador kay Michael B, kay Bitoy, parang kalingkingan lang po ng kuko. Yung alam yung kuko natin dito, tapos may dumi-dumi. Ganun po yun si Rendon. At hanggang doon lang siya ni Michael B. Yan po ang totohanan. Baka sabihin nyo, sobra akong makapagsalita. Pero yun po yung totoo. Real talk lang tayo dito, no? Oo. Kasi kung ikukumpara yan, maraming sasabi daw, kung pag kinumpara, walang-wala daw si Rendon. Totoo po yun, ha? Hindi lang wala. As in, walang-wala talaga. Sino ba naman? Walang si Bitoy, napakatalino niya, napaka-talented. Si Rendon, anong talent ni Rendon? Magbunga nga sa social media, magdadakdak. Ultimo ngang lumaban nga sa akin ng boxing, ayaw lumaban paano ko siya? Alam nyo, kakabiliban ko si Rendon pag natalo niya ako sa boxing, kahit mataba ako. Kahit mataba ako, lalabanan ko yan. Kaso hindi naman yan lalaban kasi nga, duwag yan, tsaka gusto niya ng kalaban niya, celebrity. Kasi nga, ang technique niyan, is para kapag nilabanan siya ng mga sikat, kikita sila. So, talpakan na naman, sasabong na naman. Diba? Na naman, isa na namang sugal. Kikita na naman si Rendon. Ganun yung technique niyan. So, dito sa may issue naman kay Vice Ganda at yung mga ginawa-gawa nila dito na parang may trauma na sila sa icing or sa cake. Una-una, pinalalabas kasi nila dito na parang wag kainin, no? Wag kainin or bawal nang kainin ng cake. Hindi ganun. Hindi ganun. Vice Ganda, kung mapapanood mo man to. Ang bawal dun, yung ginawa nyo ni Ayon Perez. Ayun yung bawal dun. Tapos sa harap na ng bata. Ayun nyo. Antayin nyo na lang yung, antayin nyo na lang yung decision na MTRCB. At good luck na lang sa inyo. So yan, mapunta na tayo dito sa isang video na kung saan ay may patama si Paolo Contis kay Jose Manalo at kay Wally Bayola. At naalala naman po natin na kung saan kamakailan lang po ay may viral issue po sa pagmumura di umano ni Wally Bayola.
No? So may patama daw si Paolo Conti. Sana hindi to totoo. Talagang hindi kita tatantanan. So ito po, panoorin natin. So ito na yung video. Naku po. Ano na naman kaya itong pinagagawa mo, Paolo Contis? Madala ka naman ba? Pinagalitan no? Oy, bago natin ito simulan, shoutout po pala doon sa mga nanay at sa mga lahat po ng mga kasamahan namin doon na nanonood sa EAT nung araw na yun, kanina. Or kasi video to, i-upload ko to bukas. So kahapon, no? So thank you. Alam nyo, para kaming celebrity din, para din kaming isa sa mga parte ng EAT or ng legit Dabarkads. Kasi alam nyo kung bakit? Pagkatapos po nila magpa-picture sa mga host, siyempre kila Ryan, kila Tito Vic and Joey, kila Paolo Contis, kila Raisa May, kay May Mendoza, kay Karen, kami po yung pinuntahan nila, kami mga vlogger. Kami nila Chris Ulo, Jake Magnus, Tita Messi, Boy Sardinas, ako, yan, si Chris Ulo, no? So kami yun, nagpaka-picture sila sa amin. Sobrang saya namin kasi, syempre, ikaw ba naman, para sa amin, napakasimpleng vlogger lang po kami. Ika nga ni Chris Ulo, hampas lupang vlogger lang kami. Tapos ang daming nagpapapicture sa amin. Na halos lahat pala doon, nung nanonood, ay kilala pala kami. Kaya sobrang po talaga, maraming salamat mga Kadabarkads sa suporta nyo sa amin. Sobra kaming nagagalak at sobrang taba po ng puso namin dahil sa suportang binibigay nyo sa amin. Hindi man namin kayo maisa-isa, pero tandaan nyo po, sobrang po ang pagmamahal namin sa inyo. At kaya rin namin ito ginagawa is para din sa inyo at sa TBJ. At sa legit Dabarkads. At sa legit Dabarkads supporters. So ito po, simulan na natin. Ang pangit na mukha ni Paolo Contis dito. Alam nyo kung pinanganak lang ako na nasa aircon ako, mas di amak nagwapo pa ako dito. Totosin lang Kasi ako ito, may kwento ko lang bago natin ito simulan, no? Ako po lumaki sa hirap ng buhay. Construction, gapas ng palay, pag-uuling, pagkukupras, kung ano-ano pa yan. Na nakabilad ako sa initan. Ngayon lang ako na medyo gumaanggaang yung trabaho kasi full-time vlogger na po ako. Wala na po ako ibang trabaho ni full-time vlogger at pag-asikaso sa mga kapatid ko. No, dahil yung mga kapatid ko, nasa poder ko po yan. Kaya, pero kung nagkataon na parehas lang kami ni Paolo Contis na nababad sa aircon, ay nako. Ay nako. So panoorin po natin na to. Natawa ako dun Paolo Contis may patama hinggil sa pagpapatawag ng MTRCB sa EAT. Galingan mo lang, Paolo Contis. Ay nako. Si Stariray, pakisubscribe po. Matapos ipatawag ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ang noontime show na EAT, hinggil sa pagmumura ni Wally Bayola ng live ay nagbigay ng komento si Eat Bulaga host Paolo Contis ukol sa pagbibitaw ng mga jokes sa national television. Sa isang panayam kamakailan, batay sa artikulo sa Filipino Star ngayon, ibinahagi ni Paolo Contis ang kanilang saloobin sa mga bagay na pinaghihigpitan sa mga live na palabas. Aware naman daw ang aktor na kailangan niyang mag-ingat sa mga sinasabi niya sa ere. Palaging green jokes din daw ang ibinabato niya, pero sa TV ay sobrang nag-iingat daw ang komedyante. Ayon pa kay Paolo, actually, may mga jokes like for example sa EB Happy. May mga ginagawa akong jokes na habang nire-rehearse, sandali, wag na lang nating gawin yan. Idinagdag pa ni Paolo na ang kanyang mga salita ay maaaring hindi isang malaking bagay para sa kanya, ngunit ito ay isang hamon kapag iniisip mo ang tungkol sa sistema. Sa pamamagitan nito, mas mabuti na lamang na maging ligtas. Kahit na may mga usong biro, sinabi ni Paolo na mas pinipili niyang hindi sumakay sa uso dahil aware siya na may mga mata na palaging nakakapuna. Dagdag pa ni Paolo, so responsibilidad mo rin na kung para sa'yo, wala kang na-offend o para sa'yo, hindi. Paano kung meron? So dun ka na lang sa pinaka-safe. Bakit hindi? Samantala, dahil sa mga naging pahayag ni Paolo Contis ay maraming legit Dabarkads ang kinutuban na pinatatamaan ng komedyante ang noontime show ng TVJ sa TV5 na EAT. Nila,
Alam mo, Paulo Contis, kung sakali man napatama talaga yan kay Jose Manalo at kay Wally Bayola, yung sinasabi mo, siguraduhin mo na wala kayong baho. No, kasi alalahanin nyo, yung isa sa mga host nyo, mga co-host mo, nasa amin pa yung video. Kahit burado na sa channel ni Isko Moreno or sa live ni Isko Moreno at sa lahat ng social media platform nyo dyan sa TPINC or sa Peak Bulaga or sa Generic Net Bulaga, inaitabi na namin yon. Although, hindi yon masamang joke kasi hindi talaga yung joke. No? Malaswa yun. No? Ngayon, kung totoo man yan, nahanapin ko yung full video nito, itong video na to, na yung komento mo dito, kung totoo tong mga pinagsasabi mo, naku po, baka yung sinasabi mo dun sa isang video na magre-resign ka na or papalisin ka na dyan sa TPINC, baka maunahan ka na namin na mapalis ka talaga. O baka yung buong show nyo mawala. So yun, tuloy natin. Ipinapalabas ni Paulo Contis na hindi pinag-iisipan ng EAT host ang mga jokes na kanilang binibitawan. Gayunpaman ay wala pang tugon o reaksyon ng mga legit Dapper Cats host ukol sa naging pahayag na ito ni Paulo Contis. Alam mo, Paulo Contis, kahit ano pang joke ang ibato mo at kahit anong pag-iisip mo sa joke na ibabato mo dyan sa noontime show mo, ay never kaming matatawa. Never talaga. Alam nyo, ito real talk, Paulo Contis, kung mapapanood mo man to, ako, never talaga ako nanood ng movie mo . Yung ano lang, yung dun extra ka lang naman dun . Bida ba siya doon? Parang alam ko hindi siya bida doon, yung pangarap kong maging hold-upper. Hindi ikaw yung pinanood ko doon, kundi yung mga kasamahan mo. Sila Gerald Napoles, sino ba yung kulot? Dati sa probinsyano, nakalimutan ko. Yung alalay or yung sidekick ni Tanggol tuloy. Sino ba pangalan ni Aguila? Ni Coco Martin doon sa probinsyano, no? So yun lang yung pinanood ko. Yun talaga yung gusto kong panoorin doon, hindi si Paulo. Tsaka never talaga ako natuwa kay Paulo Contis, promise. Lahat ng joke, yung mga niya, yung tawag dito, yung mga manyak niya, alam mo yun, yung mga style niya sa bubble gang. Kaya lang naman din ako minsan nanonood kasi minsan na may nakikita kasi akong pet ng bata doon, charot. Joke lang. So eto, panoorin na natin. Parang hindi na tumagal yung video. Panoorin na po natin yung kay Wally Bayola to si Manalo kasi in-interview po sila at napanood ko to. So tinatanong ko, nagkatampuhan ba silang dalawa ni Wally Bayola at nagkasamaan ba daw ng loob sa ilang taon na rin nilang pagsasama, di ba? So ang sarap din kasi ang pag-usapan natin at panoorin kung meron nga ba talagang nangyari na nagkatampuhan, na alam yon yung tipong talagang nagpang-abot sila na talagang hindi na sila nagbatian, no? So ito, panoorin natin. Maganda tong pag-usapan, no? So ito, panoorin po natin. So ito po yung video, no, na kung saan ay ito ay isa sa mga interview kasi nga si Jose at Wally Bayola, sila po yung mag-host sa Wow Mali, na kung saan ay ito po ay pinasikat ni Henyo Master Joey De Leon, no? So sila po yung naatasan na sila yung magiging host diyan. So kaabang-abang din sa atin to, aabangan din po natin to, no? Alam niyo yung mga Dabber Cats talaga, simula nung lumipat sila sa TV5, buhos yung blessing sa kanila. Totoo po yan. No, temo sila si Manalo, may show na sa EAT, may show pa sa iba, di ba? So to, panoorin po natin. Tuhan, man lang. Hindi. Kasi Hindi natin. Namin masaya. as in never pa kayo nagkatampuhan, man lang. Hindi. Talaga. Kasi yung ginagawa namin masaya . Ano kayo magkakatampuhan? Feeling problem. Wala . Kahit anong problema, wala pong kapagayat mali o malaki. Pero sa inyong dalawa, sinong mas laging tama? Sino ang mas maraming mali? Hindi namin nakikita kasi yung mali. Kasi kahit tayo,
Kaya pag-gising mo, puro tama na muna yung nakikita mo. So pag magkasama kami, ang iniisip namin, maganda yung gagawin namin. Wait lang wait lang. Philippine Star Global ang nag-i-interview. Matanong ko lang po sa inyo mga Kadabarkads kasi wala na po akong panahon para i-search kung saan tong site na to. Ano ba to? GMA? ABS-CBN? TV5? Ano po ba? Kasi parang alam niyo yung tanungan, parang para sa akin di ka aya-aya, no? Parang sa dami-daming pwedeng itanong, bakit yun pa? Sino yung palaging tama? Sino yung palaging mali? Yung sa tanong na nagkakatampuhan ba, normal po yun na tanong yun, no? Pwede talaga may tanong yun sa isang duo o sa isang mga celebrity na tandem or duo nga, no? Pero yung doon sa tatanungin mo na sino yung palaging tama, sino yung palaging mali. Parang pinoprovoke mo na makapagsalita si Jose Manalo na against kay Wally Bayola para may mapag-usapan na naman. At syempre, magte-trending na naman tong video na to. So, kikita na naman sila. Alam niyo, minsan natotoxican na ako dito sa mundo ng social media. Dito to lang, napaka-toxic na talaga. Una-una, yung mga nag-i-interview, wala na sa ayos. Pangalawa, yung mga content creator ngayon, wala na rin sa ayos. Alam mo yun, yung mga prank-prank, wala na, laglag na. Alam niyo, kung naunahan na nag-prank dito sa Pilipinas at napaka-goods ng prank talaga, si Henyo Master, Joey De Leon. Diba? Diyan naman nauso yung mga prank-prank na yan eh. Noong mga panahon na yun, okay pa yung prank, pero yung mga panahon ngayon, laglag na. Hindi ko sa sinasabi na 100% na maganda ang mga video ko at pagre-reaction ko, no? Hindi ko sinasabi yan. Oo. Disclaimer po tayo, hindi ko inaangat yung bangko ko. Pero aminado ako na may natututunan at may napapasaya ako dito sa video ko to, sa channel ko to, di ba? Press 1 nga dyan. Press 1 down below to the earth. Wow. Ano daw? No? So dito kasi, ang pangit kasi nung interview. Sino yung palaging tama sa inyo? Sino yung palaging mali sa inyo? Ha? Kung ako yung ine-interview nito, kay Jose Manalo, sabihin ko, ano ba yung klase interview mo? Ayusin mo naman. Parang gusto mo makapagsalita ako ng pangit para may mapag-usapan na naman eh. No? Ko lang kung saan tong Philstar Global. Ewan ko kung saan site to, kung saan panig to. So tuloy natin. Hindi ko na nakikita kung may mali siya, hindi niya na nakikita kung may mali ako. Tama. Kasi pagpanik, masaya. Pagbaba, masaya. Uwi na. Parang gano'n lang. So, sino nagsasabi na may mali kayong nagawa? Sa ibang tao pa ba kailangan magalit? Wala rin naman kaming... Ay, ang tanga. Ang nung nag-i-interview, sabi niya, paano yan? Sino nagsasabi kung sino may mali? Sino yung tama? Kung sino yung may nagagawang pagkakamali? Ibang tao pa ba magsasabi sa inyo? Anong tingin mo kala ko si Manalo at Wally Bayola? Wala sariling pag-iisip. Alam ni, siyempre sa tinagal-tagal na nila dito sa showbiz industry, dito sa showbiz world, alam na nila yung mga tama at mali dyan. Although medyo minsan nagkakaroon ng depekto, nagkakaroon ng anomalya or problema, natural na po yun sa isang celebrity. Wala pong celebrity na napaka-perfecto. Lahat po yan. May issue. Lahat po yan nagkakamali. Tandaan nyo yan. Ngayon, kaya ko lang naman din kasi pinupuna. Ang pangit kasi nung tanong. Nakala ko pa naman, ang ganda nung na to. Kaya pala halos parang walang nanood eh. Alam totoo sin 300 views lang nga to sa channel nila. Pero thank you na rin sa inyo kasi nagkaroon ako ng content. Nagkaroon ako ng content. Bakit ba? O, diba? Ang pangit kasi nung ganun, kailangan ba na mangyari pa, manggaling pa sa iba na malaman nyo na may pagkakamali kayo? Anong tingin mo sa amin? Anong tingin mo kay Jose Manalo at Wally Bayola? Wala sariling pag-iisip. Alam nyo, minsan nakakaogag yung mga tanong. Yung mga tanong ng mga mas okay pa. Ito, totoo to May mga tao na mas deserve yung mga katulad nito. Yung ganitong kung ito talaga yung kanyang gustong gawin, no? May mas deserve dito sa katayuan niya na to. Itong nag-i-interview na to. May mas mga magagandang diyan.
Ang nangyayari kasi dito, gusto nila makaprovoke ng panibagong issue para mapag-usapan. At eto, yan na naman, magbabiral na naman yan. Parang ano lang to, si modelong charing eh. No? Biruin mo, kung hindi ka ba naman sandamakmak na letter T, kung hindi ka ba naman sandamakmak na letter T, sasabihin mo, isa ka na sa mga followers at defenders ng TVJ. Pero ang nilalabas mo sa video mo, no? Ang nilalabas mo sa video mo ay yung GMA for the Box na alam mo naman na merong pinopromote ang TVJ na Sulit TV Box. Bakit yun ang ipapakita mo sa video mo? Ibig sabihin, may intention ka nga talaga. May intention siya na pahil-palihim. Alam niyo yun? Ako gets ko na yung galawan. Alam niyo, maraming vlogger na ganyan. Ito, totoo lang ha. Maraming kaming grupo kami. TVJ legit defenders. So, legit ha. Hindi fake ha. Legit defenders. Yan, Chris Ulo, Jake Magnus, Sita Messi, asawa ni Boy Sardinas na si Karen Chismax. Ako, Chris Ulo, Jake Magnus. Kami, alam namin yung mga vlogger na ginagawa lang to is para sa, content lang. Para lang makahatak ng maraming views, makahatak ng viewers. Kasi nga, viral yung issue, no? So, alam na namin yung mga vlogger na yan. Katulad yan, yung modelong charing, di ba? Imbis na i-promote mo, Sulit TV Box, ang pinopromote mo sa video mo, GMA for the Box. Ano yun? Para lang mapakita mo na pinapanood mong TVJ. Pero, deep inside, wow, English yun. No, ang gusto mo talaga i-promote yung GMA for the Box. 'Di ba? Magkano ba yung alam niyo mas mahal pa nga yung GMA for the Box kaysa sa Sulit TV Box. At sa mga Dabarkads pa, ako na po yung nangihingi ng pasensya sa inyo. Hindi po ako kasing yaman ng mga vlogger na namimigay ng Sulit TV Box at wala po akong sponsor noon. Tsaka ayoko na rin pong tumanggap ng sponsor. No, mas okay na rin po to. May sarili po akong gusto ko sa pinaghihirapan ko nang galing. Hayaan nyo po, pag medyo tumaas-taas pa po yung mga views natin at makaipon, ay mamimili rin po ako at mamimigay. Si Utol Chris Ulo, pero hindi ko naman po sinasabi na napakayaman ni Utol Chris Ulo, no? Pero ang pagkakabalita ko, si Utol Chris Ulo ay mamimigay ng Sulit TV Box. So abangan nyo na lang po yan. Ako po talaga, pasensya na po kayo. Ako po ay isa lang po akong dukhang vlogger or pulubing vlogger, ay hindi ko po muna kayo mabibigyan ng ganyan. Pero hayaan nyo po, mag-iipon ako para sa inyo, para sa mga manonood ko na ng Sulit TV Box, no? Makapamigay tayo sa mga legit Dabarkads na hindi na kahit sa 700 pesos, alam nyo, napakalaking pera din talaga yan. 700 pesos ay makatulong na mabigyan sila ng Sulit TV Box para maninaw or maayos yung panonood nila sa kanilang bahay ng show ng EAT ng TVJ. So tuloy po natin to. Naririnig. Yung tungkol sa pagkakamali. Ano ba yung pagkakamali? Ay, wala kayong social media. Hindi, social media. Kaya ako nga, hindi ako sa social media. Wala akong social media. Kasi ayoko nang... Tingnan nyo, binara siya dito ni Jose Manalo. Sa ibang tao pa ba kailangan magalit? Wala rin naman kaming naririnig. Yung tungkol sa pagkakamali. Ano ba yung pagkakamali? Ay, wala kayong social media. Ano ba yung pagkakamali? Kaya ako nga, hindi ako sa social media. Wala akong social media. Kasi ayoko nang stress. Ayoko nang... Sir, nagtatapuan na kayong dalawa. Ano yung pinagtatapuan nyo? Anniversary namin, hindi niya ako binahati. 20 years? Wala. Hindi kami nagtatalo eh. Walang argue. Pero sa mga may personal akong gustong magsika ko ng advice. Sa kanya kaya, so parang big brand ko talaga. So, parang gagawin. So yun, sa madaling salita, never nagkatampuhan si Wally Bayola to si Manalo. No, never daw po. Kasi nga, gigising sila ng masaya, papasok sila ng masaya sa kanilang trabaho, uuwi sila ng masaya. Kaya magandang rin po yan, magandang attitude yung ganyan na gustong ipahiwatig ni Jose Manalo and Wally Bayola na gigising ka na umaga, masaya ka.
Maliligo ka, kakain ka, papasok ka sa trabaho ng masaya ka. Uuwi ka ng kahit pagod na pagod ka, uuwi ka ng masaya at talagang wala kang problema. Ganon, diba? Napakaganda nung ganung vibes na sinasabi ni Jose Manalo at Wally Bayola. So ito po pala kanina, ito siguro hindi natin to napapansin sa TV, no, sa mga cellphone. Alam nyo, habang pinapanood namin sila sa malaking screen, kitang-kita nyo yung hirap na nararanasan ng nila Jose Manalo, Zombie at Wally Bayola sa Sugod Bahay. Alam nyo kung bakit? Kasi doon sa screen talaga kanina, kitang-kita namin yung pag-agos ng mga pawis nila. At sobrang basang-basa sila ng pawis. Grabe. Kung makikita nyo lang. Siguro sa TV, hindi natin masyado napapansin yan. Sa cellphone, or saan man tayo nanonood. Kasi nga, diba? Pero dun kanina, nakita grabe yung screen dun. Mas malaki pa ata dito. Oo, kaya kitang-kita namin. Kaya talagang, alam mo yun, naawa. Alam mo yun, doon ko na-realize na sa likod ng pagpapatawa at pagpapasaya sa atin ng Dabbercats, sila Jose Manalo, Wally Bayola, Zombie, grabe din yung sakripisyo na ibinibigay nila sa show na yan. Talaga, kung nandun kayo, may video pa nga kami, ewan ko kung naisama ko sa video na nagsasabi kami na kawawa naman sila, sila Jose Manalo at Wally Bayola. Tagaktak talaga yung pawis nila dito, no? Tapos hingal na si Wally Bayola sa sobrang init. No, kaya sana patuloy nyo pa rin suportahan ng EAT. Kung mas maganda nga po, mas panoorin po natin sila sa TV, kung may TV po kayo, no? At yung cellphone nyo, i-play nyo na lang yung mga video namin dyan. Totosin, no? Kasi sobrang dami nanonood sa EAT, baka pwedeng isingit yung 20,000 na manonood dyan sa amin. Pero thank you po rin nasa sobra yung suporta na binibigay. Sobra yung suporta na binibigay sa amin ng legit Dabbercats supporter. Kaya maraming salamat po talaga. At ayun, hanggang dito na lang yung video natin. At sa susunod, abangan nyo po yung mga video natin, mga upload natin. Nag-upload tayo ng 2, 3 at may kasama pang live sa isang araw. Siyempre, yung mga topic natin dito ay mga showbiz viral issue, top trending issue, top viral issue, at syempre sa issue ng TPINC at ng TBJ. At sana naway pagkagising natin kinabukasan ay makuha na ng TBJ ang titulong Itbulaga. So yun, ingat po kayo palagi. Don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aming YouTube channel at pakipindot na lang din yung bell button para lagi updated sa aming mga video araw-araw. So ingat kayo palagi and peace. Bye-bye. Love you all guys.